Okay, hello. So, good morning. So, for this recording, we'll cover conditional statements such as if, else if, and switch. And later, we'll also cover nested conditional statements. So, in a real world, we can always ask certain conditions. So, we may ask if do you have a passing grade? No? Do you have a passing grade? Or how many subjects do you have? Or how old are you? Something like that. So those are certain conditions that we can ask in a real world. So in the programming world, especially in our case in Java, we can do that as well. So to start off, let's create a class called course. So let's say this class is about the courses that the student takes. So let's say we will create a string course name. Starts to ICT 104. Then next is string course description equals to intermediate programming. Yeah, so makita nyo siya sa aton Visual Studio Code. Kung manotice nyo amo niya color, it means wala pa siya nagamit, no? So don't get alarm kung makita nyo niya basic may error siya, no? Let's say int number of student or max number student equals to 30. So let's say sa aton diri nga course class, let's always check no kung ang student bala nga nabaton for this course is above the maximum number of students. So pwede kita ka-check. Let's say integer current number of students is equals to, let's say, 40. So in Java, kung manotice nyo last time sa aton last na lesson, ang mga operators, you might see there the conditional operators, no? So let's say is current number of students is greater than maximum number of students. So in this case, sa aton diri nga conditional statement, we check using the greater than nga operator. So this means na ang aton bala nga current number of students is greater than sa maximum number of students. So when you say kung greater than, so meaning after siya sa value nga gina-check natin. So since yung maximum number of student is 30, meaning above, above 30. So that means 31 and above. So let's say now, so system.out.println or println. So maximum capacity, something like that. Okay, so kung the system will check kung within bala sa ato nga maximum number of students ang gina-handle sa subject ni. So first makompile kita, so javac course.java. Okay, so far wala sang error ang ato na
system. So to run it, so Java course, so maximum capacity siya. That is because ang current number is 30, then ang atong nga max number of students is only 31. Pero is lang tabi, no? Let's say ang atong nga current number of students, let's say is 30 man. So let's say, no? So check natin, so compile, then i-run natin. So natabo, wala siya na meet ang condition. So take note yung if statement only accepts if the condition is satisfied. So nga wala siya nagsulod. Kung manotice ninyo, kin-skip sa compiler, wala siya nag-print kay wala na meet ang condition. That is because ang aton gin-check is 30, then si number of ang current number is 30, ang maximum number is 30. So meaning ang aton nga 30 wala siya naglagpas sa may 31. Pero another operator, no, ang greater than equal. So diri naman niya equal siya and then above sa aton kina-expected niya value. Ikagina dapat above lang sa expected naton nga value. So meaning na 31 and above. Pero siya sa area si greater than equal, ang gina-cover niya is ang 30, then above those numbers. So kini-check natin. Then satisfy ang aton nga condition. That is, we use the greater than equal nga operator. So what if no kung wala gid na satisfy ang condition? So kung wala siya na satisfying condition, then we will use the else nga statement. So take note sa aton nga if nga statement, true lang gid ang ginabaton niya. So meaning kung ma-satisfy ang condition, then ma-execute ang bilog nga if nga block. So if block, and this is the else block. So kung wala siya, kung hindi true ang statement, then automatically kadto di siya sa aton nga else nga block. So let's say system.out.println. So sa aton diri nga condition, gina-check man lang naton kung occupied na, no? Kung ubos na ang slot sa aton nga course. So kung hindi siya ma-satisfied, meaning may bilin pa nga slot, no? So of course, no, true or false man lang na siya, no? Duha man lang nakabagay. So let's say ang butang kita diri ang slot let's say available, no? Available ang butang na kita. Alright? So makompile kita. Then right now is maximum capacity pa. So let's say si current number is 25 pa lang, no? 25 pa lang ka student ang ara sa course nga nito. So compile natin, diba? Then run natin. Then may available pa. Pero try natin to gang, ano? What if B kung may available, i-announce natin, ipakita natin kung pila pa ka-slot ang nabilin. So, para maubrata na siya, let's try to subtract the maximum and then the current number of students. So, let's say available, let's say plus
So, available. So, i-minus natin ang max number of student minus current number of student. Available slot. Okay. So, what we did here, no? So, naggamit kita sang plus diri. So, sa aton nga, no, ang plus is for arithmetic ni siya, no? For addition. Pero, sa Java naton, kung i-plus mo siya sa isa ka string, meaning i-append niya na ang mga value. So, meaning, si plus can be a is used for concatenation. So concatenation is appending two values. So append, no? So ginatapik or ginastick mo, something like that, no? And then we use the open close parenthesis para ma-separate ang aton nga calculation din. Kaya hindi siya ma-disrupt ang aton nga calculation. So gin-add naton ang whatever diri nga result, no? So kung ma-minus na ni siya ang duwa ni nga value, then i-append ay naton sa may string. Okay, so let's try to see the output. So right now available 5 slot. So meaning ang ato, no, so it describes how many pa nga available na slots sa aton nga course. Okay. So ang aton nga if statement can be nested, no? When you say nested, there is something within something. In our case, so pwede na nga sa aton nga if statement, we can also have inside another if statement. So let's say ano pa di, first name, description, then ano pa, professor, let's say integer professor available equals to 1. Okay, so let's say, no, sa course nga ni, upon checking the students, no, the number of students, we'll also have to check the number of professor nga available that will take this course. So let's say butang kita diri, since may available pa sa ato, or let's say, no, ari na sa maximum capacity na siya, then once na meet na ang number of students, then ma-check naman kita kung may available pa ba lang professor. So inside an if statement, we have another if statement. So we are nesting the if statement. So may pabala is, do we have a professor available? So professor available is greater than 0. At least, no, may isa kita ka professor. So print naman kita. So we still have, so let's say i-display natin ang how many the professor we have, no? So pa-concatenate kita liwat, but this time we do not use any arithmetic operations, no? We just have to concatenate whatever value nga may ara si
professor. Save naton. So kung again kung puno na siya ang aton nga, kung naubos na no, nakuubos na po ang slot, then we will check kung may ara pa nga professor na bilin. So let's try to adjust our current number, no? So let's say 30 na, no? So 30, napuno na siya, napuno na aton nga slots, why na available. So mana kita ma-compile, then ma-run kita. So first na-check naton ang nga puno na aton nga estudyante. So diri na siya nagsulod sa condition niya ni kay na satisfy siya kay napuno, no? So within or equal na sa 30 ang aton nga number of students. Then with that, na-print kita sang aton nga message nga napuno na ang capacity or ubos na ang slot. Then since naubos na ang slot, so we will try to check na kung may professor pa nga pwede magtudlo sa amo nga course. So we just check no kung at least 1, no, greater than 0 ang aton diri nga gimbutang kay, no. So when say greater than, so what comes after 0 is 1 and above na. So amo na ang mga numbers nga na-satisfy sa aton diri nga condition. Then with that, now sa ano tayo, na-print kita naman available pa sa aton professor. So in Java, it's not just numbers nga pwede naton na i-check no for condition. So pwede man, we have here the comparison. So this is the say ma-declare kita so Boolean is available. So let's say nga ang variable nga ni is available. This tells kung available pa bala ang course ni, which is ang ICT 104. So pwede na nga so first of all na amo giman ni dapat ang atong i-check no ang kung available ang course, no, bago kita mag-assign sa student or bago kita mag-assign sa professor. So let's try to update our if statement diri, no. So butang kita sa pinaka-top. So if, then i-move naton ang aton nga block here. Then let's try to indent the rest of the if statement. Okay, as I just realized nga dapat gali mo i-check taanay kung ang course mismo is available or not before kita mag-assign sa student and professor. So since this is a Boolean, so we will check no kung available pagla kita. So paano natin ma-check? So if is available. Again, ang aton yung if statement accepts a Boolean, either true or false. So if accepts Boolean value. So either true or false. So sa atong diri nga condition, namangkot kita kon greater or equal sa aton nga maximum number of students. So with that, sa condition yan, it will return a Boolean value. No? So amo na ang panumdumon niya sa aton if statements. Ga-return di siya whatever diri nga if masatisfy, either masatisfy or hindi, ang result will be a Boolean value. So diri sa aton nga condition, why kita sang operator? We cannot why kita nang butang sang greater than or equal.
or anything, no? So we just add the variable name. That is because ang atong nga variable nga is available is already a boolean. So since ang aton nga boolean is true, so take note again nga ang aton nga if statement accepts a true nga boolean value. So only accepts if the condition is satisfied. So in our case, there is not much condition, but it's already a boolean value nga true. So let's try to compile. So nag-sulod siya diapon kay na meet ang aton nga condition. So pwede man kita ka-print there is some message. Yes, the course is available. So again, so balik kita diri. So compile. So message kita din sa first, yes, the course is available. Okay? Na-meet ang aton nga condition. So kung i-change na sa false, so obviously hindi siya ma-satisfy ang condition kay false na daan ang iya nga value. So compile ko siya, then run, then wala may nag-print. Wala may display kay sa diri pa lang sa atong diri nga first nga if nga statement, wala na siya na satisfy. So nag-skip ang aton nga compiler, ang bilog diri nga block nga if has been skipped. Pero ang gusto naton nga may message kita di old, no, even though di siya available. So no, kung hindi na satisfy ang first nga if, so mabutang kita sa else. So si else naman niya, so of course no, else, no, if there is nothing else, no, wala. So if there is nothing else, then bracket tayo sa amo naman nga operation. So system out that println, say this course is not available. So compile, run, then message kita sa course is not available. So we can either create some nested na if, then or ma-create kita sa separate na if nga statement. Like for example, before mag-run ang aton nga system or aton nga program, i-display lang natin kung ano ni ang name sa course nga ni. So if course name is equal to muna. So diri naman niya nagamit kita sa equal nga operator, which is a comparison operator. So gina-compare ya into a certain this is the left hand value, then this is the right hand value. So i-compare ya ang left hand to the right hand value kung parehas bala sila. So in our case, gin-check natin may ano bala, empty string bala, empty string is an empty string, no? So may unod bala or wala ang aton nga course name nga variable.
Pero, kung i-check na naman siya ya, another one is not equal. Equal. Then, exclamation equal is not equal. So, kindly check na lang ato nga, nga notes ang mga about sa operators. So, i-check natin kung equal ang value or i-check natin kung hindi equal. So, in our case here, i-check natin bala kung may name bala ang aton nga course. So, kung wala siya, kung hindi siya equal sa empty string, then ma-display kita sa message. The course name is, then i-concatenate natin ang value ni course name. So, again, so sa atong diri nga condition, ang empty bala, no? May unod, wala bala unod, no? Something ang muna, no? So, sa atong diri nga condition, hindi, no? Not equal, or hindi bala empty ang atong course name. So, wala bala unod, no? I mean, may unod bala, no? Kay, kung magamba ka diri equal, so meaning, wala siya unod. Pero diri not equal sa empty string. So, meaning nga, sa atong diri nga, if statement, na satisfy ang condition kay ang aton nga first name may ara siya sang unod or hindi siya empty string. So, let's try to compile. Run. Yes. So, ang first naton nga if nga statement, kung ma-notice nyo yan, no? Separate siya nga sa aton diri nga sa dalong nga statement. So, na-satisfy aton nga condition kaya ang first name may ara siya nga value. Pero kung kakson ko ni siya, sa matabo diri, hindi siya equal sa empty string. Amo na daya ang condition. So, hindi siya mag-sulod kay wala na satisfy ang condition. Unless, butangan ta siya sa equal. So, si course name naton is equal bala sa empty string. So, aton dire nga course name is actually an empty string. So, ma-satisfy ang condition. So, save ko anay. Compile ko. Then, run. So, although kagina na supposed to be ang message yan is supposed to be kung may ara ang aton value ang aton first name. But, since na satisfy ang condition, it will execute whatever nga code diri nga sa aton nga if nga block. No, regardless man na saya kung ano na ang message. Pero na satisfy ang aton nga condition. Okay? So, balik na siya. So, kung hindi naman siya equal sa empty string, then ma-execute siya. Pero, since empty string ang aton nga nga course name, ari no, empty string, then wala na satisfy ang aton condition. So, kung wala siya na satisfy, then i-skip ni siya ang amuni nga if statement ni compiler. Okay? So, may harap pagid, no? Magamit pagid sa mga operators later on, no? Sa ato naman yung switch statement. Okay? So, that's it, no? So, see you na lang sa next na video.